Yon, good day guys, and ito po muli si Daddy Win and maligayang pagbabalik sa Daddy Win channel. So, meron tayong mod dito guys, yung tinatawag natin na executive mode, and susubukan natin itong gawin. And ang problema lang naman ng user dito, medyo banged up na o marami ng dumi, ganyan-ganyan. Medyo nagmi-misfire na. Kita nyo naman yung button na yan, luma-luma na talaga yung itsura, and itong part na to medyo tarnish na talaga yung mga copper nya and yung mga brass areas o mga brass parts nya. So dito kinukulag natin yung mga tornilyo and susubukan nating ibabad dyan guys, no? So sa procedure na to guys, pwede naman tayong gumamit ng sa paglilinis nito, pwede tayong gumamit ng ultrasonic, no? Although yung ultrasonic ko wala tayo nun, and dati tayong gumagamit nun, kaya lang nasira yung ultrasonic natin, no? Pero yung procedure na to, pwede. Yung liquid na nakalagay dyan guys, alcohol na may tubig. So pwede yun. Pwede kang gumamit ng 20% na alcohol, tapos 70% na tubig. Pwede yun. Mas maganda rin yung sabihin na natin 50-50 siguro, para mas maganda yung result. Kasi yung alcohol guys, isa sa mga mapapansin nyo, yung mga 70% rubbing alcohol, pag inihalo mo sa tubig, nakakapagtanggal din yan ng clog. Oo, yung clog ng mga printer cartridges, yung mga baradong printer cartridges. Isang mapapansin nyo dito, yung kanyang mga residue, makikita nyo dito sa solution natin. And bahagya nang napalambot natin yung mga dumi-dumi niyan. Isang mapapansin nyo, may mga na yan, parang bahagya ng prime na madali nang matanggal yan. So, ang paglilinis nito guys, pwedeng i-brush, no? And yung kasunod is yung pagpapolish. So, yung pagpapolish guys, dito sa part na to pala, hinugasan lang din natin ng tubig na may rubbing alcohol yung ating yung base ng ating mod. So doon naman sa mga parts guys, pwedeng i-brush din, tapos yung polishing naman, yan, na-polish na natin. Yung polishing naman, gumagamit ako ng soft metal brush, tapos hindi ko siya idinidiin. Parang mas madali mo lang matanggal. Gumagamit din tayo ng grinder, yung Dremel, para mas madaling mapakinang or mapatanggal. Tapos kasunod niyan, buffing na. Umiikot din yun guys, na nilalagyan ng buffing soap. Mas maganda po yun, maganda yung outcome, katulad nito. Hindi ganun kakinis kasi nga yung pinakang mod natin ay may mga gasgas na rin talaga. Although pwede pa nating tanggalin yung mga sobrang malalalim na gasgas, kaya lang masyado nang matrabaho yun. And ang aim lang naman dito nung customer is maging malinis at yan, ma-restore natin yung functions, hindi na nagmi-misfire. So dito malinis na yung mga pyesa, and dahan-dahan na nating ibabalik yan. So yung pagbabalik nito guys, pwede nyo namang tandaan kung paano natin binaklas, or halimbawa yung mga procedure kung paano nyo nabaklas. And pwede rin naman na maging reference itong video na to. So dito binubuo natin yung pinakang mga internals nya, and i-insert natin yan dun sa pinakang base ng mod natin. Ito yung parang ito yung pinakang connector ng firing pin guys. Mahalaga yan. Dapat pakinangin din talaga yan. Actually, halos lahat ng area niyan, pinalish natin para sigurado. No? Para sigurado talaga na maganda yung effect. So, dito inilagay ko muna siya sa stud, and dandahan ko tinutulak yan pababa. Kasi, mahirap yan ilagay guys pag wala yung stud. So, make sure na yung stud ninyo nakabaon ng halos kalahati, or pwedeng ibaon nyo ng mas maganda para maganda yung pagkakalapat. Medyo mahirap kasing ibaon yan, yung firing something na yan, yung firing part na yan, o yung firing connector na yan, pag halimbawa wala yung stud. So dito kinabit na natin yung internals. So mapansin nyo, malinis talaga yung internals nyo ngayon. Ayan, nakita nyo, napakalinis. And ito, saglit, may tumatawag. Yung pinakang firing button natin, ikinakabit na natin. Pati spring yan guys, pinalitan ko yung copper spring. Solid na copper spring talaga yun. Napakaganda nung pagkakagawa natin dun. Sinakto natin dun sa trajectory nung
o yung baon, yung layo ng baon ng firing button. And dito ibinabalik na natin yung firing button and yung pinakang firing screw na lumalapat dun sa ibinaw natin kanina ng stud. So dapat maganda ang laro niyan and sakto lang higpit. Huwag niyo higpitan masyado kasi wala rin naman kayong masyadong pagkakapitan, no? Kailangan hawakan nyo lang yung button tapos siguro gamit kayo ng flat screws. So dito, ilalapat na natin si top deck o yung atomizer deck niya. And lalagyan lang natin yan ng dalawang screws dyan sa taas. Okay. So yung mga screws na yan guys, individually talagang pinalish natin yan. Ginamit natin yung brush na anong tawag din, yung soft metal brush na ginagamit dun sa Dremel. Pwede nating dandahanin na pakintabin yan sa procedure na yan para mas maganda yung connection niya dun sa unit. Since yung mga studs na yan, mahalaga yan, lalo na yung stud dito sa ilalim. Makikita nyo mamaya yung stud sa ilalim. Yan. Yung pinakang stud na yun, importante yun, kapag halimbawa madumi yung thread niya and yung pinakang nilalapatan dun sa mismong top deck. Mamaya insert natin yun. Pag madumi yun guys, magiging cause din ng misfire yun. Pag minsan hindi na magpapire si unit kasi yan, binabaw natin yan. Yan lang yung bukod tanging nagko-contact mula dun sa negative area papunta dun sa top deck, no? So yan yung unang-una ninyo i-check. Kapag yan ay walang connection papunta sa top deck, isa na ibig sabihin nun. Hindi magpapire si unit or pwedeng mag-misfire siya, no? So dito inigpitan na natin yung dalawang screw sa ilalim. I think brass itong pinakang bottom bottom plate, yung bottom deck niya. So dito inilalagay na natin yung ating battery cap. So yung mga battery cap na yan, dahan-dahan ko ring pinalish yan guys, no? At kasi mahalaga rin yan para sigurado tayo na maganda yung contact. Kasi pag madumi rin yan or may mga residue rin ng e-juice or mancha, meron din siyang effect dun sa firing ng coil natin. So sa part na to, naikabit na natin and kita nyo naman kumikinang-kinang siya. And magagamit na ng maayos ng user ito. And maganda syempre na malinis at saka napaka-pleasant tingnan nung mod natin kapag ganitong bagong linis, no? Napakasarap gamitin. Sabi ko na lang sa kanya, punas-punasan na lang niya ng tissue, pwede niya kuskusin ng tela just in case na magkaroon ng bahagyang fading para maalagaan niya yung pinakang kinang nung bakal. So yun, maganda na tong pagkakagawa sa mod natin and talagang napakaganda nung pinakang natin result, yung result dito sa mod na to, no? Kita nyo naman yung button na yan. Actually nilagyan ko pa ng ng glazing o parang transparent siya na material para kuminang siya kasi dati hindi siya makinang. Yan, pinapakita natin yung kabuuan. And yun, maraming salamat guys and sana may naibahagi tayo mahalaga dito and patuloy nyo yung alagaan yung mga mechanical mods nyo. Lalo na itong mga ganito medyo may kamahalan, so mas maganda kung maalagaan natin.